Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 5, Grand Clear Hotel. Medyo nagtaka si Kai nang marinig niya na ililibre ni Cyrus ang buong klase. Hindi niya gets. Bakit ang isang dukhang katulad niya, na kayang gawin ang lahat ng bagay para lang sa pera, ay magwawaldes ng pera para lang manlibre sa kanilang lahat? Confused din si Faye nang tignan niya si Cyrus pero nag-react din siya agad. Siguradong nagyayabang lang yang si Cyrus. How can he have the money to invite everyone out to dinner? Medyo natuwa naman si Faye na nakipag-break na siya kay Cyrus. In her eyes, he's just a useless person. Wala na nga siyang pera at nagmamayabang pa siya. Anong nangyari doon kay Cyrus? Very puzzled na tanong ni Liam. Ano pa ba sa tingin mo? Faye dumped him and Kai just insulted him like this. Malamang hindi niya kayang tiisin lang yun kaya napilitan lang siyang oo. Ryan answered slowly, and then continued. But inviting everyone out for dinner must cost at least 15,000 to 20,000 pesos. Big deal. Tulungan na lang natin siyang magbayad mamaya. Sakto kakabigay lang ng allowance ko. Liam slightly nodded. At this time, he still knows Cyrus very well. Oh, Cyrus. Anong meron sa'yo ngayon? Hindi ka lang sasama sa get-together. Ililibre mo po kaming lahat. Is that true? Diana shouted at Cyrus with disdain. Oo nga, kung talagang gagawin mo yun kailangan ni Brian kumain ng basura. Sigaw din ni Jenny. Si Brian Waikoko. Yung matabang lalaki kanina na nag-dare na kung si Cyrus nga talaga ang magbabayad ng lahat ng kakainin nila mamaya. Kakain siya ng basura. Of course it's true. Isn't it just a meal? Kalmadong sagot ni Cyrus. Pagkatapos ay ibinoling ang tingin kay Brian at mahinang nagtanong. Kailan mo balak kumain ng basura para makapanood kaming lahat? Sige sabihin na nating yayayain mo kaming mag-dinner. Pero depend pa rin yan sa kung anong ipapakain mo sa amin. Diba? Hindi mo naman kami dadalhin sa bangkita para kumain ng kwek-kwek. Right. Brian shouted at Cyrus in a tone that would humiliate him. Syempre, dahil finally ililibre tayo ni Cyrus. Malamang hindi yan doon lang sa mga tabi ng kalsada. Siguradong doon niya tayo dadalhin sa Grand Clear Hotel. Sotset pa ni Kai nang makapag-react siya. Grand Clear Hotel. Napailing si Cyrus nang marinig niya ang sinabi ni Kai. Syempre naman Cyrus. Kung doon nga tayo sa Grand Clear Hotel magdi-dinner kakain talaga ako ng basura sa harap nyo. Agad na sigaw ni Brian. O ano Cyrus? Since gusto mo kaming ilibre lahat, dapat walang problema doon sa Grand Clear Hotel. Nakasmirk na tanong ni Kai. Walang problema. Since you insisted then let's go. Bahagyang tumango si Cyrus. Naestatwa ulit ang mga estudyante sa loob ng classroom pagkatapos marinig ta. Kasi sa pagkakaalam nilang lahat, ang Grand Clear Hotel na tinutukoy ni Kai ay isang 5-star hotel. Kapag doon nga talaga sila kakain, hindi bababa sa 400,000 to 500,000 pesos ang magagastos nila. Paano ma-afford ni Cyrus yung ganong kalaking halaga? Nababaliw na ba si Cyrus? Bakit siya pumayag? Liam couldn't help exclaiming. Kung sa isang normal na restaurant lang sila pupunta, pwede pa silang mag-chip in ni Ryan para sa pambayad. Pero kung doon nga talaga sa Grand Clear Hotel, hindi na nila ito afford. Okay lang na doon tayo kumain sa Grand Clear Hotel pero may request ako. At this moment biglang nagsalita si Cyrus. Ano yun? Tanong ni Kai. How about splitting the cost? Alam ni Cyrus na ginagawa ito ni Kai para pahiyain siya. Kung nung nakaraang araw ito nangyari hindi siya magkakalakas ng loob na pumayag. Pero hindi na problema ang pera para sa kanya ngayon. He can just use this opportunity to fight back. Hahaha, hati tayong dalawa. Kai sneered before nodding. Okay, ako ang magbabayad ng kalahati sa magagastos ng klase mamaya. Wow pre, astig mo. Yes, makakakain din sa Grand Clear Hotel. Naghiyawan ang mga estudyante nang marinig nila ang sinabi ni Kai. Sa dami nilang pupunta sa Grand Clear Hotel para kumain. At least nasa 400,000 to 500,000 pesos ang magagastos nilang lahat. Nasa 200,000 pesos pa rin yun.
Although Kai is a little distressed, it doesn't mean he can't pay it. On the contrary, he feels that it would be Cyrus who couldn't. Cyrus, just wait. Tignan natin kung anong gagawin mo kapag mag-check out na. Kai looked at Cyrus back and showed a cruel smile. More than an hour later, the student in the class came to the Grand Clear Hotel, a famous 5-star hotel in Santa Rosa City. Pagpasok pa lang nila sa lobby, gulat na gulat lahat ng mga estudyante. After all, halos lahat sa kanila ay mga ordinaryong tao lang at hindi pa kailanman nakapunta sa mga ganitong lugar. Meanwhile, uneasy na nakasunod sina Ryan at Liam kay Cyrus. Tol, meron ka ba talagang pera para ilibre kaming lahat? Nag-alinlangan saglit si Ryan bago bumulong kay Cyrus. Don't worry, since nag-promise ako syempre may pambayad ako, Cyrus answered casually. But Ryan opened his mouth and was about to speak more. A beautiful woman in uniform walked up to Cyrus and others with a smile. When the beautiful manager saw Cyrus, a trace of disgust flashed in her eyes. Humarap siya kay Kai, bahagyang yumuko at mayanhing sinabi. Sir, kakain po ba kayo? That's right, we're here for dinner. Find us a bigger private room, Kai shouted carelessly. Okay. Our hotel now has a standard private room with a minimum consumption rate of 150,000 pesos. A VIP private room of 300,000 and a supreme private room of 700,000 pesos. Alin po dun ang gusto nyo? The pretty manager said with a professional smile. Nang marinig ni Kai ang sinabi ng manager, nilainggan niya si Cyrus at mahinang sinabi. Cyrus, minsan lang tayo makapunta sa Grand Clear Hotel. Parang hindi naman interesting kung dun lang tayo sa standard private room. Why don't we open the VIP private room? Kay parang sumosobra ka na ata. The minimum consumption rate for a VIP private room is 300,000 pesos. Hindi natutuwang sabi ng class president nila. Alam nilang lahat sadyang ginagawa ito ni Kai para pahiyain si Cyrus. Kung talagang mapipilitang oo si Cyrus, he will spend such a huge amount of money, but if he didn't agree, mapapahiya siya sa harap ng buong klase. Press, what are you talking about? Since niyaya tayo ni Cyrus kumain sa ganitong klaseng hotel, dapat sulitin natin. Diba Cyrus? Nakangising sabi ni Kai. Sa tingin mo ba lahat ay kasing yaman mo? Nakasimangot na sagot ni Anne. Ano sa tingin mo, Cyrus? Bakit hindi ka magsalita? Nalula ka ba sa presyo ng VIP private room? Hahaha, sigaw ni Kai kay Cyrus. I don't think it's necessary to open a VIP room, malumanay na sagot ni Cyrus. Haha, okay. Alam ko naman na mahirap ka lang at wala kang pera para i-treat kaming lahat sa ganitong mamahaling kainan, kaya let's change to a standard private room. Sa katunayan, Kai's words aren't just to humiliate Cyrus, he didn't really want to dine in a VIP room. Because then he would need to spend a lot of money. Please, dalhin mo kami dun sa standard private room, Kai turned to the manager and said. Okay, I'll make arrangements for you now. Mabilis na tumango ang magandang manager. Kailan ko sinabi na doon tayo sa standard private room? Just then, Cyrus abruptly interjected. What? Namamahalan ka ba dito? Nagsisisi ka na? Lumingon si Kai at tinanong si Cyrus. Minsan lang makapunta mga classmates natin dito, boring pag dun lang tayo sa normal private room. Let's open the supreme private room directly. Mabagal na sabi ni Cyrus. After hearing Cyrus' words, Kai was stunned, and the smile on his face also solidified. The students were also struck dumb at this time. Cyrus, nababaliw ka na ba? Hindi mo ba narinig na ang pinakamababang consumption cost sa room na ta ay mahigit 700,000 pesos? Anne stared at Cyrus with her big water eyes. Oo nga Cyrus. Hindi mo siguro alam ang spending standard ng Grand Clear Hotel, no? Sa mga sandaling ta, hindi na rin maganda ang ekspresyon ni Kai. Hindi niya talaga ini-expect na magbubukas nga talaga ng private room si Cyrus. Let alone the supreme one. Even the spending standard for a VIP room is unbearable even for him. Nag-iba din ang ekspresyon sa mukha ng magandang manager. Hindi niya inaasahan na ang tunay na mayaman ay hindi si Kai kundi si Cyrus na nakasuot ng napaka-ordinaryong damit. Faye looks at Cyrus from head to toe, with a very puzzled look on her face.
Na napakakuripot kahit noon pa ay parang naging ibang tao ngayon. Cyrus, can you really afford it? Tanong ni Brian kay Cyrus. Siyempre kaya ko. Ang iniisip ko lang ay baka si Kai ang hindi makapagbayad. Mahinahong sagot ni Cyrus. Saglit na natigilan si Kai nang marinig niya ang sinabi ni Cyrus. Then without thinking he shouted at the top of his voice. O sige, supreme private lang naman yan, diba? May pambayad ako para dyan. Since gusto ni Cyrus dyan, edi dyan tayo. At this time, dahil maraming tao ang naghihintay ng sagot niya, nakakahiya kung sasabihin ni Kai na hindi niya nga afford ang pambayad kaya napilitan siyang oo. When the manager knew that Cyrus and the others wanted to dine in the supreme private room, the expression on her face changed. She hurriedly led them to the room. Pagpasok sa private room, lahat sila ay nagtataka. After all, hindi nila maintindihan kung bakit si Cyrus na namumulot ng basura ay biglang naging mapagbigay. However, they may not think for a second that the hundreds of thousands of pesos for this meal would be nothing for Cyrus now. Cyrus, dito ba talaga tayo kakain? Medyo nag-iba din ang tono ng boses ni Jenny kay Cyrus ngayon. Her beautiful eyes have been staring at him all this time. Of course. Order lang kayo kahit anong gusto mo, Cyrus faintly replied. Nang marinig ito ng lahat, wala na silang pakialam. Kinuha na nila ang menu at nag-order. At this moment parang medyo hindi matanggap ni Kai ang nangyari kaya nag-order siya ng isang bote ng red wine na higit 40,000 pesos ang halaga. But he never imagined that Cyrus not only didn't feel bad, he even ordered 10 more bottles directly. This is equivalent to spending more than 400,000 pesos. Mas lalo pang naging pangit ang ekspresyon sa mukha ni Kai kasi alam niya na hindi sapat ang pera niya para bayaran ang magagastos nila ngayon. Kai, bakit ang pangit ng mukha mo ngayon? Are you distressed? Cyrus turned to Kai and whispered. Hahaha, distressed para sa ano? Magkano lang yan? Trivial na sakin ang presyong yan, yutal-yutal na sagot ni Kai. From time to time tinitignan niya ang kanyang cellphone na para bang maghahanap kung sino ang uutanggan niya ng pera.